Nito pong August 12, 2025 ay isa pong matapang na pahayag mula kay Versan Algera, ang co-founder ng Black Swan Capitalist, ang muling gumising sa mga XRP supporters. Ayon sa kanya, kapag naging pangunahing bridge asset itong sa XRP sa global financial infrastructure, ang $1,000 ay hindi po magiging pinakamataas na presyo, kundi ito pa lang ang magiging panimulang halaga or starting price. Kung totoo ito, nangangahulugan na may matinding pag-angat pa ang pwedeng marating ni XRP mula sa kasalukuyang presyo nito na nasa higit $3 lamang ngayon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit $1,000 ang magiging floor para kay XRP ayon kay Algera. Yan, sabi po ulit ni Algera, kapag tuluyan ng ginamit sa XRP bilang pangunahing bridge sa global system ng finance, ang $1,000 ay magiging pinakamababang halaga nito at hindi ang pinakamataas. Ang ibig sabihin nito, hindi po titigil ang presyo sa $1,000, kundi mas lalo pa itong aakyat. Sa market perspective, kung mangyari ito, maaari nitong baguhin ang standard valuation ng mga digital assets dahil magiging mas malaga ang utility kaysa simpleng speculation lamang. Kapag nangyari ito, ang price floor na $1,000 ay magsisilbing bagong base level para sa market at magdudulot po ito ng mataas na kumpiyansa sa mga institutional investors. Ngayon ay bakit hindi po sustainable ang $3 na presyo sa tokenized economy? Para po kay Algera, hindi kakayanin ng $3 na presyo na suportahan ang isang tokenized economy na may halaga ng $1 trillion. Kapag nanatiling mababa ang presyo ni XRP, magiging maliit ang kanyang liquidity pool at hindi nito kayang mag-facilitate ng napakalalaking transaction na inaasahan sa global finance. Ang impact po nito sa market ay malinaw. Kung kulang po ang liquidity, mababagal o mas magiging mahal ang cross-border transactions na maglilimita sa paggamit kay XRP ng mga central bank at saka malalaking institution. Paano naman po magbibigay ng scalability at liquidity ang mas mataas na presyo? Kapag tumaas po ang presyo ng XRP sa daan-daan or libong dolyar, magkakaroon siya ng sapat na kapasidad para mag-handle ng malalaking transaction tulad ng cross-border settlements, central bank transfers, at malalaking institutional payments. Kapag nangyari ito, tataas ang market demand dahil mas magiging cost-efficient at mabilis ang pagpapadala ng pondo. Posible itong magdulot ng bull run dahil makikita ng market na kaya ni XRP na mag-operate sa napakalaking scale ng walang liquidity issues. Ano naman po ang papel ng max supply at saka burn mechanism sa presyo? Meron pong fixed maximum supply sa XRP na 100 billion tokens. At meron din itong burn mechanism na unti-unting nagpapababa sa circulating supply habang ginagamit sa transaction. Kapag mababa ang supply at patuloy na tumataas ang demand, ayon po sa basic supply and demand principle, ay tataas ang presyo sa paglipas ng panahon. Ang ganitong sistema ay maaari pong magbigay ng upward pressure sa presyo kahit wala pong malaking market hype. Bakit po sinasabi ni Algera na hindi kailangan ang burning? Ayon sa kanya, ang kasalukuyang max supply ay kulang
para matugunan ang global economic demand. Kaya hindi na kailangang dagdagan pa ang burning. Ibig sabihin, sa sobrang taas ng magiging demand sa hinaharap, kahit hindi pa masyadong nababawasan ang supply, pwede pa ring lumobo ang presyo. Kapag nangyari ito, pwedeng magkaroon ng long-term bullish trend dahil natural na hahabol ang presyo sa demand. Ano naman po ang sinasabi ng ibang XRP supporters tungkol dito? Marami pong XRP supporters ang naniniwala na mas lalawak ang gamit ni XRP, hindi lamang po sa retail trading, kundi lalo na sa institutional at saka global scale transactions. Kapag tuluyang nag-shift ang focus mula retail traders papunta sa global finance institutions, maaaring mas maging stable at mataas ang presyo nito sa market. Ang ganito pong pagbabago ng market participants ay may malaking impact dahil mas malaki po ang volume na papasok at mas kaunti po ang magiging epekto ng retail speculation sa presyo. Ano naman po ang sinasabi ni Jake Claver tungkol sa $10,000 XRP? Yan, ayon dito naman po papasok itong si Ginoong Jake Claver. Ayon sa kanya ay nakaprogram daw sa XRP para umabot sa $10,000 para maging efficient sa institutional level. Ang dahilan dito ay mas madali at mas mura ang maglipat or mag-transfer ng napakalaking halaga kung mataas ang presyo ng bawat token. Kapag umabot po sa ganitong presyo, pwedeng makapag-transfer po ng $1 trillion gamit ang mas kaunting tokens na magpapabilis sa settlement times. Kung ito po ay mangyari, posibleng magkaroon ng unprecedented market surge na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng crypto. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang mas malaking vision sa likod ng $10,000 na target? Kapag umabot si XRP sa $10,000, magkakaroon ito ng theoretical liquidity na higit $585 trillion. Sapat para mag-handle ng pinakamalalaking institutional flows sa mundo. Ito ay posibleng mag-angat po kay XRP sa position bilang pangunahing backbone ng global transaction. Kapag nakita ng market ang ganitong capability, maaari po nitong i-redefine ang value ng crypto assets sa kabuuan. At ayan, bilang panghuli, para sa akin, matapang at ambisyoso po ang projection na ito para kay XRP. Posible ang $1,000 floor at saka $10,000 target sa teorya, lalo na kung tuluyang maging global bridge asset siya. Pero dapat din nating tandaan na marami pong variable sa market tulad po ng regulation, adoption speed at global economic conditions. Kung mangyari po ang mga kondisyon na sinasabi ng mga eksperto, maaaring magbukas po ito ng bagong era sa crypto market kung saan si XRP ay magiging isa sa pinakamahalagang digital assets sa mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.